morning mga kapatid. Morning po. Welcome to Jesus Ministry Church. Tayo pong manalangin. Ama namin Diyos, salamat Lord. Nandito naman kami muli, Panginoon. Sinalya ko na dito sa aming lugar na sambahan, Panginoon, upang mapapurihan kayo, Lord, maawitan kayo, Lord. At salamat po, Lord, sa pag-iingat ko sa amin, sa mga ko, Lord, sa provision nyo, Lord, sa binibigay nyo pang-araw-araw namin pangangailangan, Lord. Salamat, Lord, sa inyo, Panginoon. Hindi dahil sa inyo, Lord, wala po kami kayo, hindi po kami nakatayo ngayon. Thank you, God. Lord, sa mga ganito, Panginoon, mapupurihan namin kayo, Lord. Tanggapin nyo ang aming papuri. Salamat, Lord. Salamat sa inyo, God. Lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
glorify your name, Lord. Thank you, Lord. Mga Lord, sa mga inawit ng Lord, may sa puso namin ito, Lord, buhay namin, Lord, na depend namin sa inyo, Panginoon. Ito ang aming pure foundation, Lord. Yung trust namin, Lord, yung faith namin, Lord, para sa inyo lang, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Lord, sa mga unbeliefs na hindi makalimutan, lalo na po may kakasakit, Lord. Tapos, Lord, na patuloy kaming magtiwala sa inyo. Salamat, Lord. Salamat sa pag-ibig niyo, Lord. Sa faithfulness niyo, Lord. At sa kaligtasan na pinigay sa amin, Lord. Binigyan niyo ng pagkakataon, Lord, na ma-worship namin kayo bilang Ama, Panginoon. Sa kami tumuloy ng anak, Lord, through your Son, Jesus Christ. Salamat, Lord. We pray, Panginoon, na sa taon na ito, Panginoon, na talaksin niyo kami, Lord God. Yung plano niyo sa buhay namin, Lord, baka yung plano, Panginoon. Yung will niyo ang masunod, Panginoon. Thank you, God. Thank you, namin kayo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pasasalamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa masayang umaga po, ngayong araw ng ating pagsambal pagpupuri sa Panginoon. Announcement po. Dito po, this is St. Ministry Church. Ang PID 1, San Mateo Rizal, Philippines. Kasi baka mamaya meron sa ibang bansa dito, para hindi na kayo maligaw. Pang 410 Sunday worship na po ng service natin. January 18, 2026. Every Wednesday po, yung midweek natin, dinaganap po natin din dito sa church na ito, dito po sa church na ito, Lord. Every Wednesday, 6:30 p.m., nasa Book of Joshua tayo, chapter 8, verse 1, hanggang kung saan abutin yung pagtuturo natin. And 410 Sunday worship service na po tayo. Every Sunday. Ngayon po yun. 9 a.m. to 10:45 a.m. Ang pinag-aaralan po natin ngayon ay ang Gospel of Luke, chapter 8, verses 1 to 15. Pinangalanan o nagkaroon tayo ng title dito, The Parable of the Sower. Kung anong klaseng lupa ba tayo? What kind of soil are you? Next po, some announcements po. Please occupy the front seats as much as possible. Yung mga nasa likod po, pwede po punta po dito para masaya po. Next is please turn off or put in silence your cellular phones. Next, please refrain from talking with each other and avoid loud noises. Please take the best care using our church Bibles. May mga Bibles po tayo sa likod kung wala po kayong dala. Yung meron po tayong na offering box nasa likod po sa bandang kaliwa kapag nakaharap tayo doon sa entrance. Nasa kaliwa po dito. Kung kinakausap po kayo ni Lord, sana po kinakausap kayo pag magbinibinihan. Next is, please follow the YouTube of Pastor Sandy Berduflor. Nakaano po dito yung mga midweek services din, mga teachings niya, mga ministries sa labas, at ilang mga katuroan din based po sa Bible natin. First-timers, wedding anniversary, birthdays, wala po ba? Next week pa. Belated happy birthday na lang kay Brother Don at saka kay Sister Cora. Nasa mga bata na si Sister Cora. Kung meron po yung mga viewers natin o kaya
Kaya tayo, nakalimutan natin maglagay doon. Meron po tayong DBO account. Pansamantala lang po. Nakapangalan po kay Maria Teresita I. Valenzuela. Kilala ko po ito eh. May Maria yun. May Maria. Ako, kailangan na. Maganda po yan. Ano, MA lang o MA. Maria? MA po. Maganda, baka kumid lang. Sa Gcash, actually pa dalawa po kami dito. Ano kami, joint account, pero sa church po natin yun, nakapangalan talaga. And or naman. And or po yun. Gcash po naman kay Sister Sally po, Rizalina D. Verdeflor. Kung nais po ninyo, padala nyo na lang po dito. Gagamitin po natin to natin sa ministries natin. Marami pong pinagagawa ang Panginoon. Kaya leave natin yung budget para magawa natin. Yun lang po, marami pong salamat. Sis. Pakigilit na lang po ang bawat isa. With a hug and a kiss. Okay, good morning po mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, open your Bible sa Book of Luke. Sa Tagalog po, Lucas po tayo, chapter 8. So maraming salamat sa worship team. Maraming salamat sa MC, Mr. Tess. At maraming salamat po sa inyo, dito sa church, ganun din sa mga viewers na patuloy po kayong ginagamit ni Lord at nakakasama namin para sa pagsamba. Wala ka? Hindi, wala pa yung ano yan. Ayoko nga. Check namin, brother. Narinig ko. Okay, so good morning. Hallelujah. So salamat sa inyo lahat. Praise the Lord at okay na po si Brother Don. Oh, praise God, pinagaling si Brother Don. So salamat din Brother Ramil. Sister Cora, kinover up niyo yung ako sana susundo eh. Sa darating din yung uncle ko mamaya, ako kami na bahala doon. So praise the Lord at ligtas kayong dinala pabalik at sa biyahe ni Uncle Tom. So sa umagang ito, mga kapatid, nabanggit na nga kanina lahat na announcement. So sige po, punta na po tayo sa pag-aaral. So we study the Bible po, book by book, chapter by chapter, verse by verse. And then word for word, kung meron pong sinasabi si Lord sa word for word, at ganun din, inductive Bible study, expository preaching po. Lucas 8. So si Lucas po, mahaba po yung bawat chapter ni Lucas. Kung di ako nagkakamali, siya ang pinakamaraming words. Kahit na si Mateo po ay hanggang chapter 28, chapter 24 lang yata si Lucas, pero mahaba po yung bawat chapter niya, tsaka yung section. So, welcome po sa 410th Sunday service po ng church. At ito pong month na to ay Bible month po ito. Every Sunday, every week, January, Bible month po.
So, isa po ako sa gagamitin ng Lord sa Thursday. So, ang mangyayari po ay 3 barangay po yung pinapupuntahan sa akin ng Panginoon para mag-share ng gospel. Gitnang Bayan 1, Ampid 1, at saka Ampid 2 sa barangay. So, tapos may mga ibang pastor pa sa bawat barangay, may kanya-kanyang toka. So, sa Thursday, 9 o'clock ako sa Gitnang Bayan. And then, after lunch naman, kaya baka wala munang jail on Thursday. But anyway, nawa ay kalugdan tayo ng Panginoon magamit sa pagpapahayag ng salita ni Lord. So, ang title po natin ngayon, The Parable of the Sower. So, may question mark dito, o kaya may tanong dito, what kind of soil are you? Kung anong klase po ba tayong lupa? Sige, last week po, kung maalala ninyo, natapos natin yung last part po ng section ng Lucas 7. So, isang section lang po yon, in-invite po si Jesus ni Simon na isang Pariseo. At diretso po si Jesus, walang kostumang nangyari, walang paglilinis ng mga paa, whatever. Diretso si Jesus sa upuan at hapagkainan. Pero may umiksena pong babae na binabanggit nga ni Lucas, tsaka ni Simon na isang babaeng makasalanan na hinugasan ng paa ni Jesus ng kanyang luha. So walang tubig na galing sa banga. So hinugasan at pinunasan ng buhok niya. So walang basahan, walang tuwalya na ginamit tulad ng ginamit ni Jesus sa John 13. So tapos sariling pabango o oil na ginamit para ilagay sa ulo ni Jesus. So lahat provided ng babae. Ito po ay ginawa ng babae na higit pa sa kultura nung panahon no, na dapat ang mga guests, in charge po ang guest o ang host sa guest na hugasan yung mga paa. Actually, hindi hugasan. Bigyan lang ng tubig para ang mga visitors po ang sila maghuhugas ng kanilang paa bago sila pumasok sa isang bahay para umupo sa hapagkainan. Pero ang babae po ang gumawa noon. Hindi po nagawa ni Simon. So, higit pa. So, provided niya lahat yung mga gamit. Sariling luha, yung tubig, buhok niya, yung pinampunas, at yung oil, mga kapatid, na inanoint si Jesus na sinabi ni Jesus kay Simon. Kaya mga kapatid, nakita ni Lord yung kanyang puso. So, pinatawad po siya at nanampalataya po yung babae. Sabi ni Jesus, niligtas ka ng iyong pananampalataya. So ngayon ay chapter 8 po tayo, verse 1 to 15 lang po tayo ngayon. Okay. So sa verse 1 hanggang 3, meron po ditong kwento tungkol sa mga babae na naglilingkod sa Panginoon. So and then verse 4 hanggang verse 8, ito yung talinhaga. Actually, literal talaga nangyayari. Pero ang gagawing talinhaga ito ni Jesus, pagdating ng 11 to 15, doon niya paliliwanag. Sige po, let's pray. Aming Diyos, sa dakilang pangalan ng aming Diyos at sa ngalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat at nawa, Ama, ang aming mga isip at puso ay may focus po namin sa iyo dahil po may 4 na lugar na pinagbagsakan po ng binhi dito, Panginoon, na lumalarawan po sa mga tao, sa mga uri ng tao na tumanggap ng iyong salita. Kaya, Panginoon, ang salita mo na aming madidinig sa umagang ito, nawa ay lumagpak po sa puso namin at ito po ay magkaroon ng paglago at magkaroon ng maraming bunga. Ang salita mo ay makapangyarihan. Sabi ni Pedro, na ang salita mo ay buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, pangunahan niyo po kami ng banal mong Espiritu na siya ang aming guro. Ang textbook po namin itong Biblia na iyong salita. Maraming salamat. Tinataas ko po ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Verse 1.
Lucas 8 verse 1, diretso ko muna hanggang verse 3. Pagkatapos nito, yung mga ginawa sa bahay ni Simon, lahat po na ginawa ni Jesus, nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahahayag ang magandang balita o good news ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. Verse 2, at hindi lang po yung 12, at ang ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag ng Magdalena, isa po siya, na mula sa kanya'y 7 demonyo ang lumabas. Verse 3, si Juana na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes, at si Susana at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Okay, sige po. Balikan po natin verse 1. So lahat ng mga gawain ni Kristo pagkatapos nun, nagtungo siya sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at pinahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, kasama niya ang 12. Mga kapatid, si Jesus po ay narito pa rin sa Galilea. Kapag tinignan natin po yung lugar, mamaya kasi babanggitin sa verse 4, mag-share po siya ng talinhaga. Ang talinhaga na ito sa Matthew chapter 13 verse 1 to 9, yung counter book, lateral book niya, kumuha po ng bangka si Jesus at nagkwento. So nasa baybayin po yung lugar kung saan yung mga nakikinig ay nandoon. So sa Sea of Galilee, na yun lang naman ang sa Judea kasi, pag sa Judea, sa Jerusalem, malayo po sa lake po yon. Jordan River lang ang nandoon. Yun ang alam ko. Pero ito po ay nasa lugar ng bayan-bayan ng Galilea. So, sinishare ni Jesus ay good news, magandang balita. So, good tidings ang nakalagay sa New King James. And then, itinuturo niya yung gospel, Kingdom of God. Ang Kingdom of God sa buong book of New Testament, 76 times binanggit. Pinakamarami po sa Lucas, 32 times. So kasama ni Jesus ang 12 apostol, kasama niya rin kanyang 12 apostol. And then sa verse 2, at ang ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, binanggit ko na po, na mula sa kanya 7 demonyo ang lumabas. Si Maria Magdalena po ay madalas siyang mababanggit sa, I think, sa 4 gospel, pero nasa dulo na po siya nang si Kristo ay nakapako na sa krus at saka namatay at yung pagkabuhay. Pero dito lang po siya nakalagay sa ministry, ay yung bang habang ginagawa yung ministry ni Jesus, dito lang siya nakalagay sa Lucas. Si Maria na tinatawag na Magdalena, Mary of Magdala. Taga Magdala po si Mary. Kaya ang tawag din sa kanya, Mary of Magdala. Ang Magdala po is also called Migdal or Magadan. This place was a significant Jewish fishing town and port located on the northwestern shore of the Sea of Galilee. So sa Galilee talaga. A few miles north of Tiberias. So taga Magdala po siya, region of Galilee. At nakilala rin siya, kung tawagin natin, Mary Magdalene, na may binanggit dito na 7 demonyo ang lumabas sa kanya. Ano pa pagkakakilala nyo kay Mary Magdalene? Ha? Pinagbintangan, prostitute. But the Bible not mention that Mary Magdalene is a prostitute. Isang pope ang nagbigay ng maling information sa public. Ito po ay si Pope Gregory the First. Kung tawagin ay the Great. In 591 AD. Sa kanyang sermon, magkarugtong kasi yung chapter 7 at 8. Noong panahon na wala pang chapter, wala pang verses. Kaya pag binasa mo siya ng buo, pwede mo siyang pagdudahan.
na siya yung babaeng pumasok sa bahay na naghugas ng paa ni Jesus, ng kanyang luha, naglagay ng pabango, napapagbintangan. But maliwanag naman, in verse 8, at chapter 8, verse 1, may introduction si Lucas. Gawa na po ito. Kasi ito yung buong aklat eh. So, introduction ni Lucas, pagkatapos ng mga bagay na yon, pumunta si Jesus sa mga bayan-bayan. So, hindi po talaga magkarugtong yung eksena, mga kapatid. But, isang pope po, na si Pope Gregory I, sa isang sermon, na misidentification niya. But this misidentification became a widespread tradition in Western Christianity for over millennium. Lumaganap. Kaya nga pati si Freddy Aguilar, mayroong Magdalena na pagbintangan tuloy. Kawawa naman si Magdalena na napulaan po siyang prostitute na hindi naman po. But the Catholic Church clarified in 1969 that Mary Magdalene is not a prostitute. Itinama nila po yung ancient teaching nila. Siyempre, minsan may mga kanya-kanyang interpretation. But, tinama rin nila na hindi po siya prostitute. Kaya, hindi po siya prostitute, ha? Baka pag may nakilala kayong Magdalene ng pangalan, ha? Beautiful name. Amen? Magandang pangalan. At pag may nakita kayo Magdalena, 7 demons. Hindi naman. Wag po. Wag po, ha? Wag po. Hindi po ganon. Hindi po. Pagkapangalan lang. So, hindi po siya prostitute, no? Naitama naman po. Verse 3. Sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Verse 3. Sino pa ho? Yung binabanggit dito na gumaling daw. Pinagaling mula sa masamang espiritu. Si Juana, yung kapitbahay nyo, si Juana. May kapitbahay ba kay Juana? Wala. Sa Bible. Na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes. So, ibig sabihin, nakarating yung gospel sa taong ito na sa palasyo ni Herodes. At si Susana, may kilala ba kay Susana? At marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-ari. At iba pa raw, may nagkaloob ng ari-arian. Okay, so siguro hindi naman, kung titingnan natin, hindi naman titulo, kung pasabara pa ngayon, hindi naman titulong binigay siguro sa ministry ni Jesus. Katulad siguro ni Ananias, tsaka ni Sapphira, o kaya ni Barnabas, na nagbenta ng ari-arian para sa ministry ng mga apostol. Maaring nagbenta po. Mga kapatid, ang ministry ni Jesus, may pondo po sila. In John chapter 4, maaring dito galing yung pera na yon, nagutom po sila, pinabili ni Kristo. Siyempre, automatic po yon, lumalakad po sila, nagutom po si Jesus at the lunch time. Sila po, nagutom lahat po sila. Bumili po si mga alagad ng pagkain. At na-meet ni Jesus yung babaeng Samaritana, di po ba? Tapos, may pondo po sila at ang humahawak ng pondo, sino po? Judas. Kilala niyo na. John 12:4-6. Kaya pag-pray natin yung pondo ng bayan natin. Di ba? Hindi, pag-pray natin. Dito, isa lang ang Judas. Biro lang po. Marami pong humahawak ng pondo. Pondo ng church, pondo ng bayan. Pero dito pala, no, pinakikita natin na merong pondo ang church galing sa mga ito. Hindi man sila, kasi nakalagay dito at iba pang mga nagkaloob ng kailang, siguro kasama rin sila. Now, verse 4 and 8, verse 4 hanggang 8, ay isuturo ni Jesus yung parables. And then mamaya, verse 11 hanggang 15, ito po yung paliwanag naman ni Jesus sa parable. So, sama na po dito yung 9 to 15. Ikukwento muna ni Jesus. Diretso po tayo. Verse 4. Na magtipon ng napakaraming tao, andiyan po kayo? Lucas 8, verse 4. Na magtipon ng napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan
ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinhaga. So parang meron sinatawag na church service. Kaya lang, sa labas. Ha? So meron pong gawain si Lord. Naipon niya yung mga tao sa bayan-bayan na nagsalita siya sa pamamagitan ng talinhaga. So kanina, binabanggit, Kingdom of God. Ito yung Kingdom of God na isuturo niya. Part ng Kingdom of God. And then, sabi rito, na matipon niya po yon. So, binanggit ko na kanina, ang counter book nito sa Mateo 13 verse 1 to 9 ay umupo si Jesus parang sa Lucas 4. Umupo si Jesus sa bangka, lumayo ng konti, at sa baybayin po ay nagsalita, nakinig yung mga tao. So, Lake of Galilee. So, dito, verse 5 na po tayo, ang isang manghasik, sabi ni Jesus, ay humayo upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan. Napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. So, hindi po kinain ng ibon na habang lumilipad sa himpapawid, doon kinain ha. Hindi, yung mga ibon galing sa himpapawid, kinain po yung binhi na nalaglag dito po sa tabi ng daan. So, yung binhi na po yon ay napagyapak-yapakan po at sa tabing daan, busy road. So, hindi po nabanggit dito kung anong klaseng binhi yun, but ang pinakamalapit po ay wheat or barley. Pagkain po ito na ating kinakain. Even today, kinakain natin yung mga wheat na mga galing sa, yung tinapay na galing sa harina. So, the road, perhaps busy road, daraanan ng maraming tao, and commercial place, ito na maraming merchandiser, example, maaring malapit sa palengke. Pag yung, actually sa palengke, maraming ibon doon. Pansinin nyo, andun kasi tindahan ng bigas. Ang dami nakikita yung ibon doon na naglumalagpak at marami sila nakakain. Sa madaling salita, marami silang nananakaw, no? So, okay, verse 6. So, yung unang binhi ay lumagpak sa tabi ng daan. Verse 6. Ang iba ay nahulog sa bato. Sa ibang version ng Bible, batuhan. Ang iba ay nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumigmig. Yung halumigmig po ay yung moisture. Iba pala ito sa hamog. Iba sa dew. So, galing siya sa lupa din. Okay? So, walang water eh. At saka yung binhi nasa batuhan, walang lupa. Pero kung tutusin, kung tayo minsan nagtataliman tayo, di ba? For example, sa jar na may tubig, kahit walang lupa, di ba, nabubuhay na rin yung halaman. But ito talaga, kaya nga binanggit, hindi naman dahil sa kundi walang Pero posible po may lupa ito na very near o katabi ng batuhan. Okay? Verse 7. Pangatlong binhi, ang iba'y nahulog sa mga tinikan at ang mga tinik ay tumubong kasama nito at ito'y sinakal. Familiar kayo dito kasi lagi itong binabanggit, di ba? So, na-choke po yung binhi. Actually, tumubo naman po siya. And then, saka, mamaya, babanggitin po yan, namunga eh. Pero yung hindi na naging magulang yung bunga, na-choke na po ng tinik. Verse 8, ito yung pang-apat na binhi. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa. Tumubo at nagbunga ng tig-isang daan. Pagkatapos niya sabihin ng mga bagay nito, siya ay sumigaw. Tama ba ako? Ang may mga taingang pandinig ay makinig. Ang mga may tengang pandinig ay makinig. So, ang tenga talaga ng tao dapat ay sa pakikinig. Hindi ginagamit sa anuman. Talaga naman nakikinig. Okay. So, sino po dito yung nagtatanim? May lupain. Sa paso, kami po ay, mother ko may lupain po.
Actually, andun po sila ngayon sa Cavite. So, may tanim kaming paminta, buko, mangga, may santol, may kape. Ang type ng kape namin, Robusta. Kasi marami palang type yan. Hindi siya Barako, Robusta. Ang Robusta pala, ginagamit, yan ang binibili ng Nescafe. Kasi Robusta flavor siya. Maliliit. But anyway, mga kapatid, na-idea po ba kayo? Pag-usapan natin muna yung culture. Kung tawagin agri-culture. Pag-usapan natin muna yung lugar, paano ba pagtanim, anong season, paano ang proseso, anong method. So, may lang to, singit ko lang mga kapatid. So, una, tingnan natin, the place is Galilee. Kasi nga, yung mga tao, mga Galilean, sila yung audience. So, dapat hindi na lumabas si Jesus ng kanyang kwento kung saang lupa ba ang pinagkukwentuhan nila o sinasabi ni Jesus. And then, pangalawa, ito ay parables. Ang parables po, actually, kung ito ay kukwento ni Jesus, verse 4 hanggang 8, ito po talaga literal na nangyayari, actual na nangyayari ito sa isang tao nagtatanim. Kaya lang, gagamitin niya yung natural na actual na nangyayari, mamaya paliliwanag niya. Kaya pag pinaliwanag niya po ito, magiging parables po ang tawag natin doon. But ito po ay literal talaga nangyayari. And then, lupa ng Galilee. Galilee, actually, pag tinignan natin yung mapa ng Israel, Galilee, Samaria, Judea. Malayo po ang agwat ng Galilee, ang distance niya sa Judea. Kung ang Jerusalem po nasa Judea. Ano po yon? Around 120 kilometers po ang layo nun. Kaya ito po ay nasa Galilea. Now, Galilea generally offered more extensive and fertile land for agriculture compared to the more rugged hill terrain of Samaria and Judea, particularly in its lower Galilee section. Ang Galilee ang mababa, marami siyang plain na lupain na very ang agriculture soil dito. Mas malaki ang agriculture capacity o space ng Galilee kaysa Samaria at Judea. Ang Judea kasi paakyat na eh. Mas maraming mabato na doon eh. So ngayon, mabato rin ang Galilea. Pero ibig sabihin, mas marami siyang matabang lupa. Ito ay to supporting abundant wheat, barley, olives, and grapes. Now, ikatlo, paano ba inihanda ang pagtatanim, yung preparation? Una, wait for the rain in Israel. Month of Tishri, Hesban, and Shislev. I think civil calendar po ito. Sa panahon natin, October or November. Ang buwan kasi nila, yung kalahati ng buwan nila, halimbawa, Tishri, yung kalahati ng Tishri, 16 to 30, hanggang sa susunod na buwan Hesban, hanggang 15, yun ang buong month natin. Kaya nasa gitna yung month ng ating ginagamit, October to or November. So, hihintay nila yung ulan para lumambot yung lupa. And then, ikalawa, flowing na, pag-aararo na after the rain. Aararuhin po yon. Ikatlo, pagtatanim na. So, si Jesus, dito nagsimula ng kwento sa pagtatanim. Dito na siya nagsimula ng kwento. So, dahil ewan natin, pero mamaya tignan natin, meron po siyang sigurong ibig sabihin. So, yun ang preparation. Pangatlo, preparation, how to plant. And then, method of planting. Paano ba ang method ng planting? Meron pong 4 dito, pero una, yung broadcasting. Scattered. Pangalawa, flowing in. Pero itong flowing in na to, yung pag-araro,
binabalikan yung pag-araro, binabalikan, tapos para takpan ulit. The farmer would then plow the field to cover the seeds. Mag-aararo ulit siya for second time to ensure the seeds were not left on the top for birds to eat. Alam na mga ibon din. Kahit doon sa mga lugar na lupa, kahit hindi babato, kahit hindi tabindaan, may ibon din talaga na inaagaw yung kaya kino-cover nila kagad ng lupa. Ikatlong method, actually parang pareho lang to ng pangalawa, yung pag nag-aararo, sa likod ng plow, yung araro, yung iron, banda rito, meron pong kahoy na parang, hindi ko alam kung paano nila ginagawa. Pagdaan po ng araro, yun yung nagko-cover. Pero siyempre, isipin natin, kung kino-cover yun, edi paano kakasya yung yung buto. Pero meron kang natawag na ikaapat, seed drill. Ito naman seed drill, pag nag-aararo, ang method niya, pag nag-araro, sa likod ng araro, mayroong imbudo. Doon inilalagay yung seed. Kaya pagdaan ng araro, pagbuka ng lupa, babagsak yung seed. Tingin ko lang, baka doon yung ikatlo na pagbagsak ng seed, nandito yung kahoy. Baka lang, tingin ko lang, para bubungkalin, tatanim, yung tinatawag na, yung imbudo, yung panel. The panel attached to the plow that drops seeds directly into the furrow. Ang furrow, yung linya ng pinag-araruhan. Lahat yun nakabuka. Ganon. So, after nung imbudo, babagsak yung and then, nasa likod naman nun, siguro yung kahoy na magtatakip sa binhi. But anyway, ang method na ginamit na kwento ni Jesus, yung broadcasting, yung pagsaboy. Ang pagsaboy po, mayroong pouch dito yung magsasaka. Alam niyo na po, pagkuha dito, gano'n lang naman yun. Sa probinsya po, nakwento ko na po dito, ako po ay nakapagtanim sa uncle ko na siya po ay nag-aararo. Nagdadala po sila ng pagkain, tapos kakain kami sa sa Cavite. Sa paglagpak ng hindi ko lang matanda po yung butil na tinatanim namin. Pag bata pa ako, pag nagtatanim na ganyan, tinuruan ako ng uncle ko, yung paa, ginagano namin, yung lupa, para tabunan yung binhi. Nagtatanim din ako. So ngayon, yun ang ginawa ni Lord yung kwento. Ngayon, summarize lang natin ng konti, may apat na binhi, na kinukwento si Jesus. Yung unang binhi, sa tabing daan, na natapakan, nasira. Actually, hindi nasira, kundi kinain ng ibon. Pangalawa, nahulog sa bato, natuyo, namatay. Pangatlo, nahulog sa tinikan, ang binhi. So, ito naman po, mga kapatid, sa tinikan, nahulog. Ang halaman tinik ay tumutubo sa corner side ng lupa or any place. Kapag hindi nadaanan ng araro, kasi marami talagang kapag ang lupa tigang, marami nagtutubuan na halaman. Marami po mga tinik. Kailangan daanan ng araro. Kapag hindi dinaanan ng araro, buhay yon. Kailangan daanan ng araro para mapatay po yon. Kaya pag nag-araro po, sigurado malinis po yon. Kaya yung tinik na pwedeng sabihin ni Kristo dito, yan yung mga hindi nadaanan ng araro. Na tumubo yan sa mga gilid-gilid. Corner, gilid, na tumubo yung tinik. Hindi siya nalinis. Ngayon, kung malaki na yung tinik, siguro ang magsasaka na magpuputol nun, kasi kung hadlang yon, alisin. Pero may mga tinik kasi mga bata pa, kayang sagasaan ng araro yon, mapamatay po yon. Kailangan i-cultivate po yung lupa, malinis, at kahit mayroong maliit na tubong tinik, mamamatay. Pero sa kwento ni Jesus, mayroong tinik na buhay. Posible po na nasa corner side siya o nasa side na lang siya. And then, ikaapat na lupa dito ay yung ikaapat na seed yung matabang lupa na tinanim. So, si Kristo po, maaaring nagkukwento siya na maaaring na
maraming ano, sabihin malapit na sa daanan, malapit na sa maraming tinik. Kasi kailangan ganun yan kung dinaanan to ng araro, tataniman mo yan. Tapos itong side na to, mayroong konting tinik, maaring natapon ng konti doon yung seeds. Anyway, so majority pa rin sa Galilea ang maraming lupang mataba. Balik tayo sa verse 9. Okay lang kayo? So, pinuntahan lang natin muna yung kultura ng pagtatanim. Verse 9. Nang tanungin siya, Lucas 8, verse 9, nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Verse 10, sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit sa iba'y nagsasalita ako sa mga talinhagang upang sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa. So, ang sabi rito, ang kingdom of God, mga kapatid, binanggit sa Lucas, kay Marcos, kingdom of God din, pero kay Mateo, kingdom of heaven ang binanggit. So, sabi rito, no, sa inyo pinagkaloob na malaman ang mga hiwaga, yung hiwaga ng kaharian ng Diyos. Okay, ano po ba yung hiwaga ng kaharian ng Diyos? Verse 11 to 15, ito po yung kukwento niya, yung kingdom of God, yung picture ng kingdom of God. Sabi niya rito, ito yung paliwanag niya sa apat na binhi. Andiyan po kayo? Verse 11 to 15. Verse 11, ngayon, ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. So verse 11, ang binhi raw, yung seed, yung buto, yun daw ay salita ng Diyos. The word God, or the word of God in Greek is logos. Logos. May logos fabrication dito sa may bandang nag-ano, no? Hindi kasi naalala ko nung charismatic po, mga kapatid. Meron po akong mga kinompose na kanta. Sama ka ba nun, Sally? Oo. Nag-present po ako ng mga lyrics, kanta. Tapos, dito sa logos, sa charismatic may tinatawag na worship song na Rejoice. Meron po nun sa Catholic Charismatic po. Dito kami nagpunta sa logos fabrication. Tapos, lumabas yung bagong issue nila. So, andun kami. May picture kami doon. At may kanta, actually kanta na doon, na ang title Sama-sama, kinakanta ng Charismatic sa Antipolo. Kinakanta po sa Charismatic sa, I think, Antipolo, Cainta. Anyway, no problem. Para kay Lord naman yun. Yung title Sama-sama. Dito sa logos po yon sa bandang Manila. The word of God, logos, in Greek meaning words, reason, or divine expression, or divine revelation. Now, verse 12, sabi ni Jesus doon sa unang binhi, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So dito po, mga kapatid, nakita natin yung kwento niya doon sa verse 5, na nayasik sa tabing daan, dumating ang ibon, kinain po yung binhi. So dito, ang ibon po ay nire-represent ng diablo. Sabi kasi, no, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Actually, nakinig sila. Pagkatapos ay dumating ang diablo at inagaw ang salita ng Diyos. Yung tinutukoy ni Jesus sa verse 11. Salita mula sa kanilang puso upang ang dahilan po ni Satan din ng diablo upang hindi sila sumampalataya at maligtas kay Kristo. Mga kapatid, pansinin niyo po, nasa puso na yung salita ng Panginoon. May kakayahan pa rin agawin niyo ni Satan. Amen?
Minsan, ang salita ng Panginoon, nasa tenga lang eh. Ito, nasa puso na, sabi ni Kristo. At ang reason ni Satan, sabi ni Jesus, ni-reveal ni Jesus, ay upang hindi sila sumampalataya at maligtas. By the way, Diablo nakalagay dito, dagdagan na natin, Satanas or Devil. So, inilalantad ng Panginoon, si Satanas talaga ay magnanakaw. Amen? Hindi lang hindi lang ng anumang bagay, pati salita ng Diyos, kayang nakawin ni Satanas. Nasa puso na ng tao, kaya niyang hugutin. May kapangyarihan po siya. Actually, nireveal po siya ni Jesus in John chapter 10, verse 10. Sabi po dito, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw. Siyempre po, magnanakaw pumatay. Hindi lang pa pala po magnakaw, papatay din. At pumuksa. Pero sabi ni Jesus, ako'y pumarito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. So si Kristo po madalas may mga ganyang bagay na kino-compare niya yung sarili niya kay Satan o sa mundo, sa sanlibutan. Di ba sabi ni Jesus, peace I give to you, not peace of this world na binibigay ng daigdig na ito. Kumbaga sa advertisement, parehong sabon. Yung isa maraming chalk. Parehong presyo. Peke yung isa. So, kinukompare ni Jesus yung kanyang sarili kay Satan. Si Jesus, bumubuhay, si Satan, pumapatay at nagnanakaw. So, ito yung sinasabi ni Jesus, na kahit ang salita ng Panginoon, naiyasik na, kahit nasa puso na, ay nawawala pa rin. Perhaps, siguro, let's say, itong road na to, binanggit ko na kanina, busy road. Busy. Pag tabing daan, mga kapatid, ang tawag natin dyan, kapag mayroong establishment, commercial po yan. Commercial road, perhaps busy in tradings, businesses, and being merchandiser. So, yung taong, ang soul dito kasi yung tao na yon ay maaring busy, hindi nakapokus yung salita ng Panginoon sa puso, bagamat nalaglag sa puso yung salita, pero naagaw pa rin. So, hindi malalim yung pagkakatanim sa puso ng tao yung salita. Pero siyempre, bago tayo pumunta sa kalawang seed, tingnan natin, maaring na ang mga nanonood o kaya kayo ay nasa sitwasyon na ganito na ang salita ng Panginoon nasa puso na. Amen? Pero pwede palang mawala yan. Pwede manakaw. So ano po dapat natin gawin? So ang prinsipyo po dito, minsan nagsasuffer po ang tao. Andyan ang Word of God, may activities siya, mga secular na activities, pero may salita siya ng Panginoon. So pwedeng magkaroon ng conflict, nagiging busy. Hindi natin nalalaman. Minsan sinasabi lang natin, pastor, sensya na, busy lang ako, hindi ako maka-attend. Pero hindi natin nalalaman na baka wino-work out na ni Satan. Yung salita ng Panginoon sa taong iyon, tinatrabaho na siya ni Satan. Tapos, ang nakakatakot dito, yung sinabi ni Jesus, ang pakay ni Satan upang hindi sila sumampalataya kay Jesus at maligtas. Pwede mapahamak. But may chance pa naman. Bakit hindi? May chance pa naman tayo na pwede nating pagyamanin ang salita ng Panginoon. Kung tayo po ay abala sa ibang bagay, kailangan natin mag-focus. Kaya kung meron po kayong nararamdaman na ganito, even to all the viewers, na tinatrabaho na pala ni Satan yung salita ng Panginoon, malalim, gusto ni Lord kasi lumalim siya, pero siguro sa mababaw na paraan na, mababaw na pagkakalagay lang sa puso, na agaw.
So, meron po sinasabi si Lord. For example, katulad kay Joshua. Ganun din. Ito yung sinasabi ni Lord. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. And you may observe to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous and then you will have good success. So, ang salita ng Panginoon, bibigyan natin ng panahon. Hindi yung nadinig natin, tapos na, focus kagad tayo sa ibang bagay. Bibigyan natin ng panahon. Read the Bible, the Word of God, morning and evening, katulad na sinasabi dito. And meditate. Kapag ang panahon natin ay naagaw pa ng meditation natin, naagaw pa ni Satan, talaga mawawala. Kasi nandun na sa puso eh. Kailangan meditate natin. And then sabi sa Kawikaan, chapter 4, verse 20 to 22. So ito yung principle, positive side to na upang hindi mawala. Sabi dito, anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso, sa kalaliman po. Sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay, at kagalingan sa kailang buong katawan. Yung kaibuturan, I think is, ano ba sa English? Siguro sa malalim na pwesto ng puso. Meron ba ditong cardiologist? Wow. Nakakaalam kung ilan yung kwarto ng puso ng tao. Anyway, hindi ko alam yan. So ngayon mga kapatid, delikado po. Sabi ni Jesus, ni-reveal niya, no? Ang pakay ni Satan, kunin ang salita upang hindi maniwala kay Jesus at mapapahamak at hindi maligtas. Verse 13, ikalawang parable na ikalawang buto. At ang mga, verse 13, at ang mga nasa bato, yung mga nalaglag na bini, ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak, may joy, ang salita. Subalit, ang mga ito'y walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ito naman, na medyo may paglago ng konti kasi sumampalataya na sila. Itong una kasi, nasa puso na yung binhi pero inagaw kasi ayaw ni Satan manampalataya. Ito naman, nanampalataya na. Nalaglag yung binhi sa bato. Pero nanampalataya sandaling panahon lang. Pero may galak po sila. Ano pong dahilan? Dahil sa pagsubok ay tumalikod. Ang daming ganyan, mga kapatid, no, kung minsan pag tinanong mo, sister, brother, yung si brother, si sister nawawala. Minsan ang reason may pagsubok, di ba dapat pag may pagsubok, dapat doon tayo magpalakas? Pero ang katotohanan, ito nga, binabagit na nga ni Jesus na may katotohanan po rin talaga na kapag may pagsubok, kapag mababaw po, andun na yung pananampalataya pero sa biglit lang. Pero dahil sa pagsubok, ay anong nangyari? Tumalikod na sa pananampalataya. So ang pagsubok, minsan ay nagiging dahilan ng pag-alis sa church, hindi na nananampalataya. So dapat ang pagsubok ay nagpapalakas sa kanya. Kapag ang tao po ay malalim ang pananampalataya, ang pagsubok ay nagiging kalakasan sa kanya. Nangyayari ba sa inyo? Amen? Si Pablo nga, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 12:10, when I'm weak, I'm strong. Nabanggit mo dyan, Sally? 2 Corinthians 12:10. Kaya alang-alang kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, ako'y nasisiyan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Ito yung mga pagsubok din niya. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas.
Malalim na rin po ang pananampalataya ni Pablo. So ano yung dapat natin gawin? Kung halimbawa na sa ganitong pagkakataon din tayo. Halimbawa, tayo nakakaranas ng pagsubok. Whether malalim man tayo o mababaw man tayo sa pananampalataya, pero may pagsubok, paano tayo makakasurvive? Na hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Binanggit kanina, yung meditate the Word of God day and night. Ngayon naman, mga kapatid, una, siyempre, yung Word of God, i-meditate pa rin natin day and night. And then, prayer. Manalangin o panalangin. Prayer to have peace of heart and peace of mind na binabanggit ni Apostol Pablo. Pilipos 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos pa rin tayo pupunta, mga kapatid. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip natin, hindi natin kaya abutin yung kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ako, dumanas din ako ng tawag ito, parang anxiety. So, binabasa ko rin to. Si Brother Dom, pinadadalan din ako niyan. Nakaka-refresh po yung sinasabi ni Lord na kapayapaan ng Panginoon, mag-iingat sa ating pag-iisip kay Kristo Jesus. May joy po sabi dito, yung tumanggap daw ng salita ng Panginoon ay may galak. Nagalak sila sa salita ng Panginoon. May joy. Pero dapat yung joy na yun, hindi namamatay yon kapag may pagsubok. Tulad na sinabi ni Santiago, chapter 1, verse 2 to 4. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Hindi lang yung pagtanggap natin ng salita, wow, praise God, Lord, ang saya-saya ko. Tapos pag may pagsubok, Lord, ang lungkot ko. Okay lang, siguro, pero wag kang tatalikod kay Lord. The Lord, i-comfort, bigyan tayo ng kapayapaan. Kasi nga, tayo ay, ituring natin kagalakan. Kasi nga, sabi nga, si James, sinabi niya yan. And then, verse 3, yamang inyong nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Yung pagsubok, nagbubunga ng pagtitiis, tama ba ako? Inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. Upang kayo'y malubos, ma-maximize. Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So, minsan ang tao, mananampalataya, Lord, hindi pa ba naman maximize yung pagsubok ko, Lord? Hindi pa, hindi pa. But, yung joy of the Lord, mga kapatid, kapag malalim naman yung salita ng Panginoon sa puso ninyo, mga kapatid, tandaan nyo po, mga kapatid, kapag malalim na, hindi binanggit dito sa verse 13 yung ibon. Amen? Wala na. Maaring hindi na kaya ng demonyo, kaya lang may mga pagsubok. Kaya tumalikod. Ganun pa man, kailangan natin maging matibay sa Panginoon. Verse 14, ikatlong binhi. Ang nahulog naman sa tinikan at ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin. Nagpapatuloy na po naman ito. Pero sinakal daw sila ng alalahanin. Mga kapatid, kasi nga combination of parables, o combination ng tinik, kasi sinakal yung tinik, sumasakal yon, tumutusok. I think sa ibang version, hindi ko matanda kung Mateo, parang binanggit tinusok sila. Pero dito sinakal ang ginamit. Sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay, at ang kailang bunga ay hindi gumulang. Dito naman, mga kapatid,
may bunga na, pero hindi gumulang. Pag sinabing gumulang ba, ano? Nahinog? Iiba pa ba yon? Nahinog sa gumulang? Ha? Nahinog na. Ano? Okay. Kasi pag naging magulang ka, kumbaga sa tao, may anak ka na. Bunga, no? Bunga. Anyway, sige po. Okay, sabi rito mga kapatid, no? May bunga na. Ngayon, kung papansinin natin yung verse 7, balikan natin, ang iba ay nahulog sa tinikan at ang mga tinik ay tumubong kasama. Ibig sabihin, maaaring yung binhi na paglagpak sa malapit sa tinikan, maaaring yung tinik mababaw pa, sabay silang lumalaki, hanggang, ang tinik po kasi wala pong bunga ang tinik. Ang tinik po ay parte rin ng halaman yan, species din ng halaman, pero sila po ay walang bunga. Yun ang alam ko, no? Iba po yung meron pang klase ng tinik na merong bunga. Pero ito po ay yung tinik na walang bunga, I believe, na kasamang tumubo noong binhi na ilaglag naman sa tinikan. Pero may bunga na, kaya lang hindi gumulang. So kasabay po. So ang dahilan po, mga kapatid, ay una, yumaman. Yumaman po siya. Nabuhay siya sa kalayawan at sila ay sinakal ng alalahanin o pagkabalisa. Kapag mayaman po ang tao, mga kapatid, marami pong napipressure po, nabe-burn out. Meron po ako ni-research ng mga tao na kilala, yung business nila, kilala rin din. Iba foreigner, na binenta po, I think, 2 billion yung business niya sa parang part ng Microsoft. Hindi ko na binanggit hindi ko na inano yung pangalan. Na-pressure po, na-burn out. Binenta niya, tapos namuhay na lang siya ng simpleng tao. Maalalahanin. I don't know kung naging Kristiyano. Hindi nabanggit eh. Now, mga kapatid, kapag mang tao po ay yumayaman, hindi kaya i-handle, nape-pressure, maraming demand, pwedeng magkaroon ng alalahanin at pagkabalisa. Ngayon, bilang mananampalataya, no, whether mayaman man kayo o hindi, minsan yung mahirap, minsan sobrang dami rin inaalala. Hindi naman nangangahulugan ang mayaman lang ang nag-aalala. Minsan yung mahihirap. Lalo na kung walang relasyon sa Panginoon, sino-shoulder niya yung mga alalahanin, mabigat din po yun. Minsan, ganun nga nangyayari, ayan na, nagpapatuloy na sa Panginoon, nagkakabunga na. Pero yung bunga niya, hindi na gumulang. Yung gulang na yon, kapag gumulang po yon, yun ay magpuproduce ulit ng seed at may tatanim ulit. Makikinabangan ulit. So bilang mananampalataya dito sa church, ganun din sa mga viewers, kung kayo man o tayo man ay nakakaranas ng pressure, stressful, nabe-burn out, Kristiyano ka na pero meron ka pa rin nararamdaman na gano'n, ano po dapat natin gawin? So ito, mga kapatid, sa Matthew 6:31 to 34, ito po yung kailangan maging unahin si Lord. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming inumin o ano ang aming isusuot. Siguro tingnan natin na parang pastor, parang pang mahirap yata yung word na yun na pwede naman, pwedeng pang mayaman. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ito ang requirements po. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So kung yung mga nag-aalala sa mga pangangailangan everyday,
Unahin niyo muna ang Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Tapos sabi rito, at kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para sa ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Alam niyo po, marami po akong nakikita sa internet yung mga may problema sa pagtulog. Actually, siya rin po ako dun eh. Pero wala okay lang. May times na minsan nag-worry. Pero kasi kilala ko ng sarili ko, kahit na hindi ako nag-aalala, hirap talaga ako makatulog. Parang naging ko na rin yun. Kahit wala akong inaalala, ito nangyayari. No? Pero, ibig sabihin, kasi kapag inaalala nga natin, madadami ang pagtulog natin, pwede tayong magkasakit. No? Actually, sa Matthew 6:27, basahin ko lang po hindi ko na kinuha doon eh. Ang sabi po dito ni Kristo, 7 lang. Yan na. Bilis Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? So alam ni Kristo na ang pagkabalisa ay nakakaiting ng buhay. Kaya nga mga kapatid, kapag kulang tayo sa tulog, nababalisa, tapos, for example, yung iba pa, nagbibisyo pa, tapos, kumakain pa ng mga pagkain bawal, mapapadali talaga ang buhay. But anyway, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na unahin natin siya, seek first the kingdom of God. And then, 1 Peter 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Kay Kristo po, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Si Peter po, na-experience niya na po yan sa Acts chapter 12, mahimbing ang tulog. Kinabukasan, baka pugutan na siya ng ulo ni Herod kasi nga pinatay na po si James, kapatid ni John. Tapos pinakulong si Peter. Mahimbing ang tulog niya. Ginanon siya eh. Pagkakasabi doon, parang tinusok siya ng anghel sa gilid, nagising eh. Hindi magising. Pero papatayin na yon kinabukasan. Kasi naramdaman nga ni Peter na hindi siya nababalisa kahit patayin na po siya. Kasi nga, alam niya na nagmamalasakit ang Panginoon. So, ang pagsubok ng tao, hindi lang naman yung pagsubok ng tao na merong maaring mga taong convicted na may death penalty, maaring mahirapan matulog kasi isipin niya mamamatay siya. Pero yung taong hindi naman convicted, pwedeng mangyari na inaalala niya yung sakit niya, okay, may tani ng buhay niya, pero kung tayo nasa Panginoon, kahit nandun tayo sa panahon na yon, tutulungan tayo ng Panginoon. Magmamalasakit pa rin siya kung tayo ay pinagkakalob natin o pinagkakatiwala natin, alalahin natin sa Kanya, magmamalasakit pa ng Panginoon. Whatever, kung ano man yung pagsubok ninyo, pera, kalusugan, relasyon, whatever, kung kayo may tamang relasyon kay Kristo, siya pa rin ang ating pupuntahan pagkatiwala nyo sa Panginoon. Amen? Okay, kaapat na binhi, verse 15. Tapos na ba ako doon? Okay, verse 15, last verse. At ang nahulog sa mabuting lupa at sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagtitiyaga. Okay. Hindi ko siya na-check sa English, but anyway, okay lang. So dito mga kapatid, yung binanggit ni Jesus sa parables niya, doon sa kwento niya, na literal naman nangyayari, verse 8, yung binhi na magpaksa, mabuting lupa, ay nagbunga ng 100. Ito po yung katumbas ng paliwanag niya, na iningatan yung salita ng Panginoon, yung binhi, iningatan.
ang salita sa isang tapat at mabuting puso. Mga kapatid, ako po ay naniniwala na ang binhing ito ay wheat grain. Ang wheat grain po ay isa-isang butil po, pag tumaas na po ito, nagbubunga po ito ng 30 hanggang 100 grain. More than. Pag na-harvest po, yung isang binhi na tumubo. So ngayon, ang sabi dito ni Jesus, ang tumubo ng marami ay yung iningatan ang salita. Pagkadinig niya ng salita ng Panginoon, iningatan kaagad niya. Paano iningatan to? Satan. Parang yung puso niya, binabantayan niyo. Hindi po Huwag kang papasok. hindi po ganon. Ano po, iniingatan ito sa isang tapat at mabuting puso. Actually, wala po akong, wala po. Anyway, sabi nga dito, at nagbubunga na may pagtitiyaga. So, isa sa mga bunga ni pagtitiyaga, yung bang matyaga. Kahit may pagsubok, may panganib, aatin ng church, lahat. Anyway, tinignan ko po, Lord, meron bang explicit verse or praise na nakalagay na this is the fruit of the Word of God? Kasi sa fruit of the Spirit, meron eh. Pero fruit of the Word of God, parang wala akong nababasa pa. But ano to nakikita po sa gawa. Nakikita po sa gawa, I think in Colossians chapter 1. So napatanong ako, ano kaya yung bunga na ito? Ano kaya yung bunga yung salita ng Panginoon, ng Diyos? Pero kung titingnan natin, pwede natin tignan na indirect. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay inihabilin ni Jesus nung siya po ay bago mamatay at umakyat sa langit. Inihabilin niya po yung salita niya na mayroong pong hahalili sa kanya. John 14 verse 26. Good morning. Sabi ni Jesus, subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. At ihahabilin ni Jesus yung mga salita niya rito. At magpapaalala sa inyo ng lahat ng ating sinabi sa inyo. Sino raw yun? Holy Spirit. After ni Jesus namatay, nabuhay, makyat sa langit, bumaba ang banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu, may dalawa siyang function. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Whether fresh revelation, or magtuturo wherein verse, Bible, ililid tayo ng Holy Spirit, saan tayo magbabasa, ano ituturo natin, ano isasabuhin natin, and lahat ng sinabi ni Jesus. Gospel, for gospel po ito. So may two function ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, kung titignan natin, sabi ni Jesus, ang salita ng Diyos, si Jesus po ang nag-i-introduce ng lahat ng salita ng Diyos ay sinasabi niya. Sabi ni Jesus minsan sa isang talata, hindi ako maisabi nito, ang nagsugo sa akin ang mga sinasabi ko. So just salita yun ng Diyos. Tapos, after ni Jesus, magsalita tungkol sa Diyos Ama, ang Holy Spirit naman ang magpapatuloy sa mga sinabi ni Kristo. So, yung tinatawag na pagsalin ng mga aral. Kaya po ako naniniwala, indirect man ito, na ang fruit of the Holy Spirit ay sharing bunga ng mga salita ng Diyos. Amen? Kasi salita na, Holy Spirit na eh. Kaya ang bunga ng Holy Spirit, ang bunga ng salita ng Panginoon, yung transformation ng isang tao. Ito yung transformation na pwede mangyari sa isang tao kapag siya po ay natututo sa salita ng Diyos na itinuturo ng banal na Espiritu. Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So ito yung transformation na. Kagalakan. Kapag may problema ka, magala ka. Kahit may problema.
Kahit na problema, may kapayapaan. Pagtitiyaga, binanggit na nga kanina. Di ba? At nagbubunga ng may pagtitiyaga. So, isa na po ito sa naging bunga ng salita ng Diyos na binabanggit sa verse 15. Kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Actually, itong pinaka-battle, pinaka-battle ano yan? Kapag meron ka na nito, ibig sabihin, nalagpasan mo na yung iba pa sa unahan. Amen? Kapag meron ka naman nun, ibig sabihin, nandito ka na. Ibig sabihin, na pagtagumpayan mo na. At saan nanggagaling ang pananampalataya natin? Siyempre, kailangan nakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi sa Roma 10:17, very famous din ito. Kaya pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, salita pa rin ng Diyos. So, dito maliwanag ang mensahe na ang dapat ang salita ng Diyos ay iniingatan na may katapatan sa ating puso. At pagyamanin natin. Pag sinabing pinagyayaman mo, nagbubunga ka, tapos wino-work out mo pa yung bunga, nagtatanim ka pa. Sabihin, kasama ka sa nagtatanim. Tandaan po natin, yung sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians na si Barnabas ba yun? Ay co-worker ng Panginoon at ang nagpapalago ay ang Diyos. Tama po ba? Chapter 3, verse 6. Ako ang nagtanim, si Apollos pala. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdinig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. 1 Corinthians 3:6. So, magiging co-worker ka ng Panginoon kapag ikaw ay namumunga na ng 30 or 100 folds. Yung bunga na yon, hindi mo papababayaang mabaliwala yon. Sabihin, cycle lang yan, itatanim mo pa rin yon. Magiging co-worker ka ng Panginoon. Amen? Magsasalita ka, mag-preach ka ng gospel. Pero syempre, maganda nga po na yung Galatia 5:22 to 23 na mayroong transformation mula sa fruit of the Holy Spirit para yung lifestyle natin ay mabago. Now, may model po tayo, example ng model po natin kung paano tinatago yung salita ng Panginoon sa puso. Actually, si Mary po, meron po siyang example na pinakita sa atin. Nung nadinig niya yung kwento ng mga shepherds sa binalita ng mga anghel, at John 2, verse 19, ang sabi dito, nung nadinig ni Mary po ito, sinagot sila ni Jesus. John 2:19, tama ba ako? Sorry. Lucas pala. Lucas 2, sorry po. Lucas 2. Kasi wala pong record si John ng kapanganakan ni Jesus. Lucas 2:19. Buburahin ko lang to. Tsaka Lucas 2:51. Okay? So sabi po dito, Lucas 2:19, subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito, yung sinasabi ng mga shepherd tungkol kay Jesus, na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Kaya yung sinasabi ni Lord kay Joshua, meditate the word of God, the law, day and night. So, ganun ginagawa ni Mary. And then, nung narinig ni Mary yung salita ni Jesus at the age of 12, ang sabi ni Kristo, umuwi na po sila, sabi dito, umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazareth at naging masunuri sa kanila, iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Yung mga sinabi ni Jesus kay Mary na, bakit niyo ako hinahanap? I must be in my Father's house. Now, dahil nga sa pag-iingat na yon, nagbunga po yon. In Wedding of Cana, kasalan sa Cana, chapter 2, John 2, verse 1 to 12, ayun pala yung John, nag-perform ng miracle si Jesus
na mga kapatid, at it's not yet time, sabi ni Jesus. So, hindi po narakal si Maria na siya yung punong abala sa kasalan na wala ng alak. Hindi siya po natataranta. Why? Kasama niya si Jesus for how many years? At the age of 1 hanggang 30. Nasa bahay lang si Jesus. Samantalang ang custom ng mga Hudyo, at the age of 18 to 20, pwede nang mag-asawa. Halis ka na sa bahay ng nanay mo. Ay si Jesus naman, walang asawa. So mahaba yung panahon na kasama niya si Jesus, si Mary, and then natututo siya sa salita ng Panginoon. So, kampante si Mary sa mga sinasabi niya doon sa wedding of Cana. Now, mga kapatid, kaya nga pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon, yung binhi na darating sa puso ninyo, sa puso natin. Ingatan po natin ito. Even yung mga salita ng Holy Spirit na ginamit ang mga apostol, ingatan din po natin ito. Even yung mga Old Testament, mga aklat, ingatan din po natin yun kasi salita ng Diyos ang mga encounter ng mga prophets, even si Moses. Kaya nga mga kapatid, ingatan po natin iyon sa ating puso. Last verse, Awit, chapter 119, 10-12. Hinanap kita ng buong puso ko. Huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Kapag iniingatan natin ang salita ng Panginoon sa puso natin, malabo na yung maagaw ni Satan. Maaring ang mga pagsubok na lang, kapag malalim pag malalim, maaring pagsubok na lang yung mga alalahanin, pagsubok, minsan tumatalikod, o kaya yung verse 14, kapag may mga Kristiyanong mayroong pang business, may trabaho pa, ingat din kayo kasi baka mamaya, binabanggit dito yung kalayawan sa buhay. Ano ba tawag doon? Kalayawan sa buhay sa English. Ha? Sa fruits. Layo. Luxury, yan. No, baka naman masilaw tayo na marami na tayong cellphone pero pag may latest, hindi, kailangan ko may latest. Marami na tayong kotse, hindi, kailangan may latest. Wala kalayawan na po ang mga bagay na yon, no? Baka naman mabulit tayo. Mapahamak tayo. Although kilala mo na ang Panginoon, maaari na sa puso mo na, nagbubunga na, pero baka mabugok ang bunga. Sayang naman, presyo tayo sa mga ganong alalahanin. Even yung kayamanan, binanggit dito kayamanan. Kaya nga yung mayaman lumapit kay Jesus, tinanggihan niya yung kaligtasan. Sabi niya, gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Paano ba? Sinabi na ni Jesus, pero kulang pa raw Natsulod na yung 10 utos yata, kulang pa. Nung sinabi ni Jesus, ibigenta mo yung mga kayamanan, ibigay sa mahirap, bumalik ka sa akin. Buti na lang, walang sinabi doon si Jesus na pang-13 kang apostol. Pero wala hindi po natusunod. Kaya sabi ni Jesus, mahirap pumasok. Sinabi mahirap. Hindi sinasabing wala. Mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Hindi po sinasabing hindi o wala. Mahirap lang. Kasi nga may alalahanin. So mga ito mga kapatid, nawa ay makadagdag ng kaalaman sa atin. No? So ang tanong dito, what kind of soil are you? Anong klase ka bang lupa na nilagyan ng binhi ng Panginoon? Ikaw ba ay nasa tabindaan? You're so very busy? Ikaw ba ay nasa, ano pangalawa? Batuhan? Ang puso mo parang bato? Hindi. Hindi tumubo naman. Kaya lang walang tubig, walang halumigmig, walang moisture. O ikaw ay katabi ng mga tinikan. Good soil. Pero sana lahat po tayo ay nasa good soil. No? Mamunga tayo. So once na ang bunga po ay dumami, it's about time naman na tayo ang mag-spread ng good news. Tayo ang magtatanim. Like Paul and Apollos na co-worker ng Panginoon. Tandaan po natin,
Laging ganito ang nangyayari pag nag-share po tayo ng gospel, karanasan ko na po ito. May mga tao nakikinig pero talagang wala. Ilang percent lang, baka minsan wala pa. Pero dito sa kwento ni Jesus, pag masipag ka lang, nangangaral ka lang, umasa ka na meron 25% na mamumunga. At nakalagay dito, 25%. Kasi nga, sa apat, merong isa. Now, before we end, mga kapatid, tandaan po natin, ano po yung sinasabi ko kanina, yung season, kailangan umulan muna, tapos, aararuhin, bago itatanim. So, ang Panginoon, dumaan tayo sa baptism, di ba? Amen? Nabasa yung lupa. Tayo yung lupa. So, minsan ganun ang process ni Lord na after baptism, i-work out natin yung Word of God, tataniman na tayo. Kasi aararuhin na tayo. Minsan masakit yung araro. Minsan may mga bato-bato maliliit sa ating puso. Pag inararo, masakit. Pero kailangan araruhin, malinis tayo at saka tayo taniman. May something na may pagkakasimilarity lang. But anyway, mga kapatid, sinasabi ito ng Panginoon para dumating ang panahon na ikaw ay magiging co-farmers ng Panginoon, kamanggagawa ng Panginoon, mag-share ka rin ng gospel, to preach the gospel, bibigyan ka rin ng pouch ni Lord, bibigyan ka rin ng bottle ni Lord, and then i-share mo yon para sa mga taong wala pa sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. So, sino po ba kayo doon sa apat na yon? Di, wag niyo na sagutin. Sige, let's pray. Closing song. Mamaya po, meron tayong short fellowship, ha? Ito lang. Sige po. Panginoon, maraming salamat po at patuloy po kaming nagagalak sa iyong mga mensahe. Salamat po sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po kami, Lord, na muli ay sumamba sa iyo sa pamamagitan ng song na ito na makapaglingkod, makapagpahayag ng pagsamba ang mga lyrics na ito sa iyo, Panginoon. Papasalamat po kami sa iyong mga salita na aming nadinig sa araw na ito. Okay? Let's worship the Lord.
Give us clean hands, give us pure hearts, Lord. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Ngayon, salamat po ng marami. At meron bang sasama sa prayer ng may sakit? Ito, meron. Sige, sige, let's pray. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga kapatid na dinala niyo rito, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga kapatid na may nararamdaman. Si Sister Marian po, sa lalamunan po, Panginoon, may bumalik po siya. Ito po yung kanyang pinagamit sa kanyang work, Panginoon. Dalangin namin ang comfort and healing po kay Sister Marian. Complete healing din kay Brother Don, Panginoon. Robin sa lahat po, Panginoon. Sa mga panahon na siya ay nangina. At salamat, Panginoon, sa kagalingan. Patuloy po nawa kayo magpagaling. Palakas po sa kanya. Agad din kay Brother Ramil, Panginoon. Dalangin din po namin si Pastor Pat, Lord, 4 days o 5 days na po yata siya nilalagnat. Hindi ko alam kung siya po ay nakapag-service po ngayon. Dalangin namin ang protection sa kanyang buhay, Lord, na bilang pastor ninyo sa isang church, nawa lagi po siya maging malakas, Panginoon, sa kanyang kalusugan, sa kanyang pangangatawan. At dalangin din po namin, Lord, ang pagtitiling din po, pabili kay Sister Archie, ang Panginoon. Purita ma, dalangin din po namin ang protection niyo po sa pag-uwi ng uncle ko na susunduin namin. Yan, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, ang protection sa pagbiyahe ng kapatid ko, tsaka natin ito galing Cavite. Dalangin din namin ang patuloy ng pag-iingat sa bawat kapatid at sa may oras pa para sa extra fellowship. Bless niyo po ang aming extra fellowship na patuloy kaming manalangin sa isa't isa sa aming mga kaibigan, sa bawat kapatid na may nararamdaman at mga nararamdaman na sa kanilang mga katawan at hindi namin nalalaman na maisama sa kanilang. And to all the viewers, dalahin ko po, Ama, ang patuloy po ninyong ang mga kapatid namin na nanonood, sumusubaybay sa church na ito. Nawa, Lord, ang salita mo nawa ang maging pangunahin nilang maramdaman, maunawaan sa kanilang mga buhay, Panginoon. At dalahin ko po na sila po ay lumago din. Na sila po ay isang sisidlang lupa na nagkakaroon ng maraming
Kaya aming Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po ang gawain ng church, ang nakaatak na gawain po sa mga pastors po sa bawat barangay ng Zapateo sa Bible week month, Panginoon, but this week ang celebration sa dati na linggo ito. Ganun po ang mga gawain, Lord, sa batuhan o sa kalayaan na simulan niyo pong gawain doon. Ganun po, Lord, ang Bible study sa juvenile na nakakalungkot. Marami pong mga bata na nandun ngayon. But Lord, itas niyo po na nawa madagdagan pa ng pastor na para mag-facilitate po doon. Walay ko po sa jail and then sa mga kapulisan po, Panginoon, na ingatan din po sila, Lord, lalo na yung mga coaches nila, ng mga pastor, nawa magkaroon ng laging panahon para sa mga hinahawakan nilang pulis. Malaking tulong po ito, Lord. Nakikita namin yung improvement, nakikita namin yung divine ano po ninyo, Lord, yung pagkilos sa nangyayari po at naroon po namin yung ginagawa nyo sa mga kapulisan po na ito, lalo sa San Mateo na aktibo po sa pakikinig ng salita mo, Panginoon. At maraming salamat po. Ang lahat ng ito aming itinataas, Ama. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless you all po. Sure, ano lang po tayo mga kapatid? Paglili po kayo.